What's up mga ka-bracket? Nadagdagan na naman po ang ating listahan ng mga crash cards. Ito ang Honda Transalt 750 Part 1. So meron tayong step na ipapakita. So first step natin, tanggalin natin yung gitna. So meron ditong stock bolt, papalitan na natin yan na bolt na kasama sa package. Siyempre dito sa Jaycom bracket, kasama na lagay yung mga pamalit na bolt, washers, spacers, at saka na plug and play na lang to para sa inyo guys. Papalit natin. So allen siya, stainless na yan. So meron siyang kasamang dalawang washer at saka isang nut. So lalagyan natin siya nito para lumampas na siya dito. Okay, ito yung stem natin na ilalagay. Kailangan natin na mas mahaba kumpara dun sa stock. So paano ba natin siya ikakabit lang? Okay, so ganyan ang forma niya. So remember, sa Jaycom bracket, kapag tayo ay nag-install, hindi mo na agad natin siya sisikipan. So luwag mo na siya. Later on na natin siya sisikipan guys. Tanggal na natin yung gilid. Okay, so bakit natin siya tinanggal? Dito natin siya ikakabit. Yung ating pinaka main stem. Dito magmumula lahat ng tibay mula sa crash guard natin. Ito yung pinaka main stem natin. Because this part here, the biggest bolt sa lahat ng mounting points natin. At the same time, ito yung may makapal na chassis. Ito yung part na ilalagay natin sa kanya. So meron na siyang nut sa likod, naka-weld na. Then, yung forma niya, yung dalawang malaking butas, ganyan siya. Ang pamalit natin na ilalagay, ito, yan. Malaki na siya. Stainless na, makapal yung washer, syempre may nut din. Okay, so importante ito, no? Mapapansin mo, nakalabas tong clutch cable or yung manggagaling na clutch, nandito siya sa side na to. So ang ginawa natin, nilawagan lang natin siya dito, then ibinaling lang natin siya ng konti doon para hindi tamaan ng main stem na ikakabit natin para sa crash guard. So yun lang, very important kasi baka mamaya mag-message kayo na tumatama siya dun sa wire. Okay, so ayan, nakabit na natin. Yan, may nut sa likod. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, may nut pangontra. So ganyan yung itsura niya. After nyan, hinigpitan na natin to syempre kasi ibabalik na natin yung kaha. So gumawa nga pala tayo dito, nakalimutan kong banggitin sa simula ng video, ng dalawang klase, isang upper crash guard at lower crash guard. So sa crash guard, pwede mong ikabit siya independently. So pwedeng magkahiwalay siya. Ever na tight ka sa budget ngayon, pwede mo ng upper crash guard, pwede ring lower crash guard. Pero parehas, dito siya kakabit sa main stem natin na ikinabit earlier. So unahin muna natin yung upper crash guard para makita natin agad yung itsura. So sa pagkakabit niyan guys, ito, meron siyang mas maliit na tube, ilulusot mo lang siya dyan, dahan-dahan. Medyo makapal lang kasi bagong powder coat siya. Then, after nyan, meron tayong lock later on. Ayun, pumasok na. Ito yung lock natin. Yun. Okay na, nakabit na natin yung ating upper crash guard. Okay? Then this time, kabit naman natin yung lower crash guard. So dito rin natin siya ilalagay yung mounting. Yun. Alright, so once na maluwag mo na yan dyan, papasok mo yan dito. Meron kasi tayong lock dyan. Yan. Pag naipasok mo na yan dyan, pupukpukin mo lang ng konti yan kapag masikip, gawa ng powder. Then pag naipasok mo na ng ayos, tsaka mo higpitan dito sa left side, at tsaka dito sa right side. Okay.